Kung hindi mo kontrol ang bagay-bagay, maniwala ka, kontrol ng Diyos. Kahit na mag-alala ka ng mag-alala, hindi magbabago ang iyong kalagayan. Pero kung magdadasal ka, di ba alam natin, pwedeng baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon at maaari pang ikaw ay baguhin din ng Diyos sa iyong pag-iisip, sa iyong pananaw, sa iyong pag-ugali. Third difference, worrying is worshiping your problem, but praying is surrendering your problems to God. Hindi niyo po ba napansin na kapag nag-aalala tayo, lumalaki ang problema natin? Kasi yan ang ginagawa ng takot. Binibigyan natin ng lakas ang ating mga problema. Kapag ikaw ay nangangamba, binibigyan mo ng lakas ang mga negatibong bagay sa iyong buhay. Pero kapag nagdadasal ka, binibigyan ka ng lakas ng Diyos na harapin mo ang anumang problema sa buhay mo. Remember, sometimes the answer to your problems is a simple surrender to God. Do not surrender to your problems. They will choke you. Pag sumusuko ka sa mga problema mo, papatayin ka niyan, uubusin ka niyan. Amen? Pero pag sinuko mo ang sarili mo sa Diyos, kamukha ng pagsuko ni Jesus doon sa krus nung siya'y pinako, Father, into your hand I commend my spirit. Anong nangyari sa kanya? Oo, namatay siya, merong muling pagkabuhay. Sa Ebanghelyo, pinapaalala ni Jesus na hindi dapat mag-alala at mabalisa ang kanyang mga alagad. Pinapaalala ni Jesus na hindi porket ikaw ay naniniwala sa Kanya, ikaw ay sumusunod sa Kanya, na mawawala na ang iyong problema. Kabaliktaran, binibigyan nga ng babala ni Jesus ang mga apostol na mas marami sila mga pagsubok na mararanasan. At ganyan din ang ating pong mararanasan sa ating buhay. Hindi nakakapagtaka bakit ang dami ng mga umaalis sa simbahan o kaya naman hindi naniniwala sa Diyos. Dahil ang palaging tanong nila, kung mabuti ang Diyos, bakit ang sama ng aking karanasan? Kung dati ang mga naniniwala kay Jesus, pinapatay, tayo naman ngayon na nananampalataya sa Diyos ay pinapatay ng mga iba't ibang problema. Meron tayong pag-aalala sa mga utang at kahirapan. Meron tayong pag-aalala sa away at problema ng ating pamilya. Nag-aalala tayo sa mga paparating na giyera sa ating bansa. Maraming nag-aalala sa kanilang karamdaman, sa kanilang sakit. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila pagkatapos silang mamatay. Pero ano po ang sabi ni Jesus? Kahit na magkakasunod-sunod na mangyayari ang mga bagay na ito, hindi dapat sila mag-alala at kumapit lang sila palagi sa Diyos. Isuko nila lahat sa Diyos dahil ipagkakaloob niya ang Banal na Espiritu na tutulong sa kanila. Paano tayo tutulungan ng Banal na Espiritu? Umpisahan natin sa pananalangin.